Po sa lahat po ng mga Barda fans, Barda lovers, and Barda supporters na lagi pong nag-aabang at lagi pong nakaantabay sa mga updates po natin patungkol kay Miss Barbie Fortesa and David Licauco. This time, meron po tayong nakakalula na parang information na search, no, or parang nabasa patungkol kay David Licauco na ito po ay nangyari sa kanya nung nakasama niya at naging katambal niya si Miss Barbie Fortesa. Kaya naman pala sobrang love din talaga ni Barbie and love din ni David si Barbie kasi ito yung nagtaas ng antas, no, ng pagiging actor nitong si Mr. David Licauco. But before that, ito po yung tinatawag natin comment of the day. And this time, basahin natin yung sinabi po ni Miss Estrelita Godoy. Sabi niya, "Good day, Miss Tareds. Masarap makinig sa channel mo. It's so light to the heart. For all we know, Barda, Barbie, David cares each other, although they say that they are only friends. And now, there's an issue of David na may kasamang girl. OMG! Diba? At least nalinaw na po natin yan." Sabi ni Miss Virgo September, "As per his statement, dahil sa kanya, is he pertaining to be, Miss Tarets, sa thumbnail mo, it's different to your vlog. Asan yung spotted na may kasamang girl sa Davao? Nako, another issue that bashers will create again. Don't expect to JM, nagawa ng team up ang dalawa. Ayaw nga niya. Kaya nga binigay kay Jay yung never die. Yung never say die." Ayan. So, kasi meron po kasing mga nagsasabi na parang, or may mga netizen na nagsasabi na meron daw kasamang girl itong si Mr. David Licauco. And then, nung chinek po natin, ang mga kasama pala niyang girl, yung mga binibining Dabaweños. Diyos ko po. Talagang binibigyan talaga nila ng kasiraan si David Licauco. Kahit alam natin na ang kasama ni David doon is yung kanyang mga glam team, 'di ba? Wala naman talaga siyang kasamang ibang girl doon eh. Nakita lang siya na may mga kasama dahil po nag-perform siya sa isang event diyan sa Davao. Pero wala naman talaga. Kaya nga finact-check natin yan eh kasi grabe po yung mga bashers ni David, yung mga detractors and demolition job na nagaganap ngayon, ano. And sabi niya dyan na yun nga yung mga yung iba dyan is gagawa na naman niya ng ibang mga issue patungkol kay Mr. David. Bago pa man dumating ang issue na yan, naipaliwanag na natin sa inyo at alam nyo na po ang dapat nyong paniwalaan. So, salamat po Miss Estrelita and Miss Virgo September sa inyo pong komento, ha. Salamat po. At dahil dyan, eto na, no, magbasa tayo at ilan po yan sa mga na sagap natin balita. Kaya naman pala, no, ito rin yung isa sa pinaka greatest reason kung bakit hindi po pa pwedeng paghiwalayin or hindi po pa pwedeng hindi pagsamahin muli itong si Barbie Fortesa and David Licauco, dahil malaki pala talaga ang pasasalamat ni David dito po kay Miss Barbie Fortesa. According po dito sa news na to, ito po posted na po ito last 2023 pa, May 15, 2023. Nabalikan lang natin kasi ito po yung isa sa mga greatest reason kung bakit si David Licauco sa kanyang solo era, lagi niyang binabanggit si Miss Barbie kasi kung tutuusin, malaki talaga ang yung utang na loob na tinatawag, diba? At yung rason kung bakit po nandyan ngayon si David. Although pinaghirapan niya naman talaga yan, pero isa sa pinaka-greatest factor is natuto siya with Barbie. Sabi niya, na-dethrone na naman ang Maria Clara at Ibarra sa Netflix Philippines. 22 consecutive days na nanguna sa top 10 TV shows in the Philippines today sa Netflix ang Kapuso series na pinagbidahan ni Barbie Fortesa, Julian San Jose, David Licauco at Dennis Trillo mula April 16 hanggang May 7, 2023. Naagaw ng Queen Charlotte Bridger story, dalawang magkasunod na araw itong nanguna. Noong May 10, Merkules ay South Korean series na Dr. Cha naman ang umupo sa trono. Sa tatlong magkakasunod na araw ay nasa pangalawang pwesto ang Kapuso series na inspired sa dalawang nobela ni Dr. Jose Rizal na No Limit Tangere at El Filibusterismo. Noong May 11, Huwebes, ay nabawi ng Maria Clara at Ibarra ang trono. 4 consecutive days ito sa nasabing pwesto. So, ito po ang isa sa mga palatandaan na talagang sobrang most watched ang Maria Clara at Ibarra. Biruin po ninyo ha, namayagpag po siya sa Netflix at namamayagpag din po siya during those times sa Free TV.
Noong May 15 Lunes, na-dethrone naman ng Maria Clara at Ibarra na nasa second place muli ito. Ang bagong kampiyon sa Top 10 TV shows ng Netflix Philippines ay ang South Korea na Black Knight, kung saan bida si Kim Woo Bin bilang legendary delivery rider na C58. Nasa cast din ito ni Song Seung-hon, Kang Kyo-syok, Esun Kim Yong-sung, Jin Kyung at Nam Kyung-yuk. Base ito sa webtoon of the same title na obra ni Lee Yoon-kyun. Ang setting ng story ay year 2017. So, samantalang nangunguna pa rin sa top 10 movie in the Philippines sa Netflix ay ang action thriller ni Jennifer Lopez, The Nabother, the historical action drama Viola Davis, The Woman King. So, ayun po yung ilan sa mga kaganapan, And, of course, isa rin po sa mga talaga namang nag-strike, nung nabasa ko. Nakaka-proud na Filipino content na nanguna ng ilang araw na linggo sa Netflix. Yun nga, Maria Clara at Ibarra, Filipino content na number 1 sa Netflix. Mapapelikula man o series nang dumating na susunod na basta Pinoy sana. Ang tibay pa rin talaga ng Maria Clara at Ibarra. At hanggang sa ngayon ay pinapanood pa rin po siya. Bagya lang siya bababa kapag may bagong series na magtitrend. Pero babalik na naman siya sa number 1 pagkalipas ng ilang araw. Word of mouth din kasi, kaya padami ng padami ang nanonood at sumusubaybay sa seryeng ito. Ang laki ng nagawa ng Maria Clara at Ibarra sa karir ng pangunahing karakter na buo ng tambalan ni na Barbie Forteza at David Licauco. Pero ang binatang si David ang mas nabiyayaan ng husto. Paborito siyang kunin sa mga personal appearance sa iba't ibang probinsya. Nakabalandra sa mga tarpaulin ang bansag sa kanyang pambansang Ginoo. Ang dinig namin nagre-range siya 400 hanggang 500,000 pesos ang talent fee niya per appearance. Grabe, kaya naman palang yaman-yaman na ni Mr. David Licauco So 400 to 500,000 per appearance. Guesting lang po yun ha. Magpapakyut lang siya doon, kakanta lang siya. Diba? Kumbaga parang guest lang. Grabe ang taas ng range niya, ang taas ng talent fee niya. Pagkatapos po siyang tambal kay Miss Barbie Forteza, tumaas po yung kanyang yung kanyang yung kanyang worth, Minsan daw nakakadalawang racket siya sa loob ng isang araw, kaya may naiuwi siyang humigit kumulang na 1 milyong piso. Kaya dapat ma-handle ng maayos ang Filay o Barda tandem nila at dapat lalo pang i-develop ni David ang pag-arte para ma-maintain niya kung ano man ang kinalalagyan ng kanyang showbiz career. So ito po yung isa sa mga manifestasyon na talagang napakalaki po ng nagawa ng Maria Clara at Ibarra, dito po sa buhay ni David Licauco. Kasi si Barbie Forteza po, malaki na po talaga ang range niya, malaki na po ang talent fee niyan. Dahil for the longest time, kilala na po talaga si Barbie. At nabigyan talaga ng malaking break, opportunity itong si Mr. David Licauco nang maipartner siya kay Barbie Forteza. That's the reason why na dapat balikan ng GMA yung mga balitang ito. Dahil sabi nga po ng ilang mga showbiz insiders and journalists na dapat daw ay bigyang diin at bigyan, at ma-handle ng maayos ito pong Filay o Barda tandem na dapat lalo pang i-develop, ma-develop ng gusto ang pag-arte ni David Licauco para yung kanilang ma-maintain kung ano man yung kinalalagyan nila sa showbiz career, kasi hindi po ganun kadali. Dahil maaaring sikat ka pero yung longevity ng career mo pwedeng maglaho yan in a snap of time. Kaya naman itong si David Licauco talagang gusto niya as much as possible si Miss Barbie Forteza ang makasama niya sa mga projects niya, kasi that's the key. Blessing po talaga sa kanya si Miss Barbie Forteza, kahit di po nila aminin yan, diba? Kaya naiintindihan ko rin ng mga fans ng Barda kung bakit sumasakit ang kalooban pag hindi nababanggit ni David Licauco si Miss Barbie Forteza. Well, in fact, napakalaki rin ang ambag ni Barbie sa kanyang karera ngayon. Kaya nga po, diba, si JB mas lalo niyang pinagbubuti na mapalapit dito kay Miss Barbie Forteza dahil nakita niya yung pag-angat ng karera ni Mr. JB. Nagpapasaya raw sa'yo ngayon na hindi mo kadugo. Sa lahat po ng mga Barda fans, Barda lovers, and Barda supporters na lagi pong nag-aabang at talaga namang lagi pong nakaantabay sa mga updates natin patungkol sa Barda, kung saan ay talagang pinag-uusapan po ang ilang sa pag-amin nitong si Miss Barbie Forteza dun po sa kanilang pinalabas, talagang kumalat po at nag-viral yung tanong ng isa sa mga viewer at naghahanga ni Miss Barbie Forteza during that time. So this time is i-analyze po natin yung sagot ni Miss Barbie
Fortesa para lahat po tayo ay malinawan. Ito na, bago tayo dumaan sa ating proper topic for today, is basahin po muna natin ang tinatawag nating comment of the day. Sabi ni Ma'am Chipit Garilos 9062, sabi niya, "Hi Miss Tarets, this is my opinion. I can feel David invited B from his 10th anniversary at hindi naman siguro ma-out of place si BB kasi part naman siya ng Sparkle. Hindi naman siya prima donna at saka welcome naman siya sa mga likaw ko fam or another way around. There must be someone out there suggested not to invite BB for personal reason kasi may movie si B ipapalabas or may insecurity lang." Ayan. So, base po dun sa sinabi ni Miss Pete, parang nararamdaman ko na kung sino po yung tinutukoy niya, no, patungkol dyan sa bagay na yan. Kasi pinagbibintangan kasi ng lahat na itong si Miss Joy Marcelo daw, di umano, ay parang type si Mr. David. At siya yung itinuturong dahilan kung bakit ngayon magkahiwalay ng proyekto si Miss Barbie Fortesa at saka si Mr. David Licauco, no? Yun po yung mga usap-usapan. Pero kung tutuusin ako, parang hindi lang talaga ako makapaniwala na may mga ganung bagay na lumalabas na parang nagkakaroon ng mali siya, no? Yung closeness ni Miss Joy Marcelo at saka ni Mr. David. Well, in fact, dati po manager yan ni Mr. David Licauco. Kaya po talagang ganun sila ka-close. Pero when it comes dun sa mga solo era nila, is hindi lang po yung manager niya ang nagde-decide para sa kanya, kung hindi nagde-decide din po ang management, ang Sparkle, kasi part sila ng Sparkle Artist Center. So I think kung yan po yung nasa isip po ninyo, siguro you must be erase nyo po yung mga bad or negative thoughts about that, kasi parang ang awkward naman, no? Parang layo ng age nila para po sa mga ganitong klase ng chismis. Tsaka alam ko naman po na talagang very professional po talaga itong si Miss Joy Marcelo sa kanyang yung relationship nila ni David is for professionalism lang siya. Sa trabaho lang talaga siya. At the same time, kung close man sila, that is because sila, kumbaga parang dati po silang talagang manager niya yan, si Miss Joy, at isa rin yan sa mga great factor kung bakit po ngayon ay maraming project si Mr. David Licauco. Kaya huwag tayo masyadong mag-isip ng hindi maganda towards them, diba? So, kaya naman salamat Miss Pete Garilos 9062 sa inyo pong komento, ha? At maraming salamat din sa mga nagko-comment dyan po sa comment section. Nababasa ko po lahat ng comment ninyo, hindi lang natin ma-replyan, So, salamat po. At ngayon, eto na, dumako tayo dito sa topic na ito kung saan pinag-uusapan po ito online ngayon dahil nga meron po kasing nagtanong na isang viewer from AOS, no? At talaga naman very relevant naman talaga yung tanong niya. At eto, panoorin po natin. Totoo bang may nagpapasaya raw sa'yo ngayon? Hindi mo katulong. So, sabi po ni Mr. David Licauco or Miss Barbie Fortesa sa tanong na totoo ba na may nagpapasaya sa'yo na may initial na JB or also known as Jameson Blake? Ang sagot po ni Miss Barbie Fortesa is, ang sagot niya, according to Miss Barbie Fortesa, is hindi mo naman kailangan sumaya for that specific person. Ang happiness po kasi ay nakabase yan sa'yo. Hindi po yan nakabase sa ibang tao or hindi po yan nakabase sa kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Ang pagiging happy kasi is a choice. 'Di ba? So, talagang masasabi natin na ito si Barbie Fortesa is sinasabi niya na hindi mo naman kailangan ng lalaki or magkaroon ng boyfriend or hindi po naman kailangan
kailangan magkaroon ng partner para masabi mong masaya ka. Ang sinasabi kasi ni Miss Barbie Portesa dito, very deep. Sinasabi niya that happiness comes from within. Hindi po dun sa taong mga nakapaligid sa'yo. Kahit ikaw lang mag-isa, diba, pwede kang sumaya. Ang happiness or ang kasabihang happiness from within ay nangangahulugan na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa mga material na bagay, yaman o sa pagpapahalaga ng ibang tao towards Miss Barbie, kundi sa sariling kalooban. Ang kaligayahan ay nagmumula sa sarili. No, hindi nakadepende yan sa labas. Maaaring makadama tayo ng saya sa mga bagay na pera, gamit o papuri, pero panandalian lang yon. Kapag nawala ang mga yon, maaaring mawala na rin ang iyong tuwa. Yung pagpili naman ng pananaw, ang isang tao ay maaaring piliing maging masaya sa kabila ng kahirapan o problema dahil nakasalalay ito sa kung paano niya tinatanggap at tinitingnan ang sitwasyon. So, pwede rin po na pagkilala sa sarili. Kapag may tiwala ka sa iyong kakayahan at tanggap mo ang iyong sarili, mas madali mong mararamdaman ang payapa at masaya na hindi nakadepende sa sino man. At bunga ng kalooban, ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa pagiging kontento, pagkakaroon ng pasasalamat at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay. Sa madaling salita, ang kaligayahan ay hindi ibinibigay ng mundo kundi pinapasiya ng ating puso at isipan. So, parang sinasabi ni Miss Barbie Portesa dito, gusto niya pong ilinawin sa publiko na ang kanyang kaligayahan ngayon, yung kanyang happiness na nararamdaman ngayon ay hindi po nakabase sa isang tao lang. Hindi porket nakikita natin na sweet-sweetan sila ni Mr. Jameson Blake, doon na po yun po yung nagpapasaya sa kanya ngayon. Dahil sabi niya nga, hindi po yun nakadepende sa isang tao. Dahil kung makikita po ninyo, kahit naman talaga sino, diba? Taon po ito ni Miss Barbie Portesa. Hindi po siya nababakante, ha? Sunod-sunod po ang mga projects niya, no? Kakalabas lang ng P77, tas after a week, lumabas na naman yung Kontrabida Academy. Tapos po, meron na naman siyang gagawing panibago. Yung mga endorsement, bagong endorsement, diba? Kahit naman talaga sino, is mahahappy ka dun sa mga parang ulan na blessings sa'yo, diba? Dahil sunod-sunod at hindi nauubusan. Meron, parang sobrang busy siya at that's really a big thing for them. Kaya nilinaw niya po that time na talagang ang nagpapahappy sa kanya ay, or kaya siya masaya, hindi dahil po sa mga tao, kundi yun po ay choice niya, no? So, sa atin po ganun din. Sumasaya tayo hindi dahil sa ano pa mang bagay. Sumasaya tayo hindi dahil sa isang tao lang. Sumasaya tayo kasi choice natin yun. Kasi kahit po kasama natin yung mga halagang tao sa buhay natin, kung pinili nating maging malungkot, maging lugmok, ay hindi rin pa rin naman talagang maging sapat na maligaya ang isang tao. Diba? So, kayo na po ang humusga, no? Kayo na po, mag-comment kayo sa comment section. Gusto ko po makita ang inyong interpretation dito po sa nasabing video ito. Mag-comment po kayo. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!